1, go. In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Say it every day, di ba? Nang sa ganon, makita at maramdaman natin kung ano ba yung tunay na pinagpala. Sa 10 taon natin pagdideklara niyan, nakita na natin tunay nga, we are indeed Macarius, super blessed and happier than happy. Yan. So, again, pag-aaralan po natin is the disciples' heritage, multiplication. Pag sinabi po bang heritage, ano pong ibig sabihin nun? Sa madaling salita, ito po ay pamana. Sabihin nga po natin, pamana. Ayan. So, living out our spiritual heritage through intentional disciple making. So, at ang ating key text ay matatagpuan po sa 2 Timothy chapter 2 verses 1 to 2. Pwede niyo po ba akong sabayan? Yan. Sige. 2 Timothy chapter 2 verses 1 to 2. You then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus, and the things you have heard me say in the presence of many witnesses, and trust to reliable people who will also be qualified to teach others. So, dyan po iikot ang ating pag-aaral. So, before we begin, I want to share you what happened last 2004 sa Athens Olympics. Ito po ay regarding sa men's 4x100 relay. Alam niyo po yon yung sa track and field, yung karera, tapos marami sila, yung relay, ipapasa nila yung baton, tapos tatakbo sila. Ayan, yung sama-sama sila. So, yung Team USA po, nung panahon na yon, composed sila ng mga pinakamabilis sa planet. Kasi sa mga 100-meter dash, nung mismong specific na Olympic na yon, yung isahan lang, may nakapag-gold na doon sa may team nila. Kumbaga, all-star sila doon sa karera na yon, and they are all heavily favored na mananalo ng gold. Kaya lang, nung pangatlo na, yung third runner na, yung papunta na sa third runner, nung papalapit na sa kanya yung kasama niya, yan, sa sobrang ingay doon, di ba? Kasi tatakbo na agad yun, tapos iaanin lang niya yung kamay niya kasi hintay niya yung baton na maipasa. Diba? Sa sobrang ingay ng crowd, hindi niya nadinig yung kasama niya. Stick, ayan na, kunin mo na, hindi niya nakuha. May limit lang yon. Kumbaga, 20 meters lang ang pwede mong takbuhin bago mo makuha yung baton. Pag lumagpas ka doon, disqualified ka. So, anong nangyari? Nagmabagal siya bago yung linya, tapos tsaka niya kinuha. And alam nyo ba, yung maliit na mistake na yon, it cost them the race. Alam nyo po ba, natalo sila ng 0.01 second. 0.01 na segundo lang. Ang nag-gold po doon sa 4x100 is yung Britain na 38.7 seconds. Tapos sila, yung Team USA, 38.08. So, 0.01 lang ang talo sa ang pagitan nila. So, ano pong gusto kong makuha nyo doon? Hindi po sila kulang sa bilis, kasi nga, mabilis silang lahat eh. Hindi rin sila natalo dahil kulang sila sa talento. Bakit? Nasa Olympics nga sila. So, ibig sabihin, best of the best na sila. Diba? Natalo sila kasi hindi nailipat ng maayos. They failed the handoff. Yan. So, mga kapatid, sa buhay natin bilang Kristiyano, you can run a flawless personal race of faith. Ikaw mismo, diba? Nagbabasa ka ng Bible, lagi kang nagpe-pray, ma-attend ng Bible study, perfect attendance pag Wednesday and pag Sunday, faithful sa pagbibigay. Diba? Pero kung hindi tayo magiging successful sa pagpapasa ng ating faith sa mga susunod na henerasyon, diba? Be it sa mga youth, sa mga children, or sa mga bagong maiimbita natin dito sa church, kung hindi tayo magiging successful sa pagpasa ng ating faith sa mga taong madadala natin kay Lord, maaari tayong matalo ng kaaway. Amen? Kasi baka sa dami ng ingay dito sa mundo, hindi nila madinig yung tunay na mensahe ng kaligtasan. Diba? Si Kristo ay ipinako, namatay, at muling nabuhay para tayo iligtas. Amen? Ito'y purong biyaya. Sabi niyo po, purong biyaya.
Yan, alam naman na po natin yan. Wala tayong ginawa para maging qualified tayo doon. 'Di ba? It's pure grace para maging deserving tayo. Wala tayong ginawa. Kaya wala din tayong magagawa para ito ay maalis sa atin. Yun ay kung tunay mong tinanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen? Amen. Yeah. Kaya naman, kailangan natin ng mga taong magpapasa ng baton para magpatuloy-tuloy ang takbuhin natin na ipamahagi ang mabuting balita ng kaligtasan in all our Judea and Samaria and to the ends of the world. Diba? Yan yung utos. Kaya naman, sabihin sa katabi, yan, mag-imbita ka na. Sa kabila naman, mag-imbita ka na. Ayan. Siyempre, sabihin mo rin sa sarili mo, mag-iimbita na ako. Ayan. So, ilan? Isa lang muna. Amen? Sabihin sa sarili, isa lang muna. Ayan, isa lang. Isa lang naman, hindi naman, pero baka sinasabi ng iba, isa lang naman pala, hindi naman mapapansin kapag di ako nakapagdala kasi isa lang naman. Di ba? So, para mas maunawaan po natin ang kahalagahan nito, dapat maunawaan din natin kung paano ba gumagana yung math sa kingdom. Di ba? Our goal is multiplication, not addition. Sige, imagine na lang to. Merong isang church na sobrang active na mag-imbita ng mga members. Di ba? Every day, nadagdagan sila ng 1,000. Wow. Kada araw, 1,000 to 365,000 sa isang taon, di ba? At pag ginawa nila yun consecutively in 30 years, kada araw, 1,000 ng 1,000 yung nadadagdag sa kanila. In 30 years, lahat ng madadala nila, ang total is 10,950,000. Wow, dami, di ba? Sobrang dami nun. Pero tingin naman tayo sa iba. Sa iba naman yung approach, di ba? Nag-imbita siya ng isang tao lang. Isang tao lang. And then, tinutukan niya, dinisciple niyang mabuti, sinama niya sa Bible studies, nag-aral sila ng mga salita ng Diyos. Isa lang, sa isang taon, 2 na sila. Diba? Tapos, nung sumunod na taon, silang 2, nag-imbita sila ng tig-isa. Diba? So, ayan po yung math. Yan, pinakita. So, nung year 2, dahil kumuha sila ng tig-isa, 4 na sila. Diba? So, talang yung kabila, 730,000 na yung nadadagdag sa kanila kasi 1,000 sila ng 1,000 sa isang araw. Diba? So, pagdating ng year 3, pagdating ng year 10, 3 million na yung nadadagdag doon sa 1,000 per day. Pero sa year 10, 1,024 pa lang ang nadadagdag kasi isa lang sa isang taon. Okay? Next po, ayan. Kaya lang, tingnan nyo, pagdating ng year 20, ngayon, ang laki pa rin ng lamang, di ba? Punta po tayo sa next slide. Yan. Tingnan niyo po, pagdating ng year 23, wow, 7,000 na lang yung lamang ng kabila. Di ba? At pagdating ng year 30, ayan, ang umabot na na-disciple na reach nung nag-imbita ng isa ay 1 billion, 1 billion. Di ba? Samantalang sa kabila, dagdag sila ng dagdag ng 1,000, 10,950,000. Diba? Ang laki ng difference. Kung para mas makita nyo po yung diferensya nila, kung yung gawin nating segundo yan, yung 10,950,000 seconds, diba? Katumbas niyan, roughly parang 4 na taon lang. Pero yung 1 billion, check na lang natin yung math, pero alam ko 9 years. Diba? Ganong kalaki yung agwat niyan. At ito pa yung good news. Sa loob ng 30 taon, yung isang tao, ilan lang in-invite nila? Isa lang, di ba? Or kung mag-i-invite pa sa ng year 2, total 30. Di ba? 30 lang. Samantalang kung 1,000 ka ng 1,000 isang araw, kaya mo bang umambita ng 30,000 na tao? Baka kayanin, di ba? Pero ang pinupunto po natin dito, let's focus on quality rather than the quantity. Amen? Amen. Kasi yung 1,000 na yan, okay, so maganda kung magstay talaga yung 1,000 na yan. Diba? Kaya lang, paano kung sa 1,000 ang natira 100? Sa 1,000 ang natira 6. Kaya 150, di ba? Whereas, kung intentional yung pagdi-disciple natin, yung isa, magbubunga ng isa,
Tapos yung bunga na isa, magbubunga pa ng isa until such time na makakapag-produce tayo ng mga quality na mananamba. Amen? Amen. So, sige pa, palakpakan po natin ang Diyos. Amen. Yan. Diba? Aga-aga, numbers. Kala ko pa naman walang schooling, walang math. Pero it just goes to show na kung gaano ba ka-effective yan, yung model natin na multiplication. Again, hindi lang tayo paramihan. Ang goal natin, hindi lang punuin ang church ng mga uupo. Amen? Ang goal natin, punuin ang church ng mga taong mag-aaral ng salita ng Diyos at sasamba sa ating Diyos na buhay. Amen? Amen. Yan. So, yan. The big idea is ganito. Hindi natatapos ang miracle ng Diyos sa iyo. Hindi nag-i-stop sa iyo. Sa halip, magsisimula muli ito para maipasa pa sa mga susunod na henerasyon. Amen? Amen. Hindi sa iyo natatapos. Sabi nga nila, sa iyo pa lang nagsisimula. Amen? Amen. Yeah. Now, kung gusto nating maging gold medalist sa pagpapasa ng mabuting balita ng kaligtasan, kailangan magsimula tayo sa pinakasimula. Di ba? Lagi nating naririnig, you cannot give what you do not have. Di ba? Hindi mo maipapasa ng maayos ang pananampalataya mo kung hindi matindi ang kapit mo dito. Amen? Kaya naman today, pag-aralan natin kung paano ba natin maipapasa ang ating pananampalataya. How to pass the baton of faith successfully. Yan. Paano nga ba? And number 1 sa ating listahan is fill your cup first. Yan. Number 1, fill your cup first. Yan. Balikan natin yung key verse natin. 2 Timothy chapter 2 verse 1. Yan. You then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Yan. So look at how Paul addressed Timothy. Ano sabi niya? My son. Okay, sa ibang salin, my child, di ba? Pinakita lang sa atin dito na discipleship is relational. Amen? Sabihin nga po natin, relational. Amen. Hindi lang naman po ito yung unang beses na nabanggit natin or nadinig natin to. Actually, tuwing pupunta kayo dito sa church, nandyan yan. Nagpapakyut sa inyo yan, yung relational na yan. Di ba? Hindi nyo lang napapansin. Or baka nababasa nyo, hindi nyo lang nabibigyan ng tuon. Ayun siya, sa gilid, Ayun, yung ating care group strategy. Di ba? Ang ating care group. Ano ba ibig sabihin ng care group? Sabi, ano nga ba yun na doon sa care group? Sabi, basahin natin. It is a body of believers caring and loving one another as a family with a care leader who equips them towards spiritual maturity to win souls for Christ. It is a relationship-based discipleship. Yan, relationship-based ang ating atake. Amen? Amen, diba? Discipling is something that you do because you want to build a relationship. Hindi ka nagdi-disciple kasi sabi ni pastor, kailangan mag-disciple ka na kasi leader ka. Hindi ganon. Hindi ka nagdi-disciple kasi nakikita mo yung kabilang church, parang napag-iiwanan kami kasi dapat sa kabilang church yung mga leaders may dinidisciple. Hindi. Nagdi-disciple ka because you want to build a relationship sa iyong kapatid sa pananampalataya. Amen? Amen. And hindi lang naman dahil gusto mo, dahil ito rin ang gusto ng Diyos. Amen? Amen. So, yan. So again, you then, my son, sabi ni Paul kay Timothy, be strong, magpakatatag ka. Bakit? Bakit po kaya sinabihan si Timothy na magpakatatag? Kasi alam naman natin, 'di ba, kapag mayroon kang ginagawang maganda para sa kaharian ng Diyos, active na active ang kaaway sa buhay mo. Amen? Amen. 'Di ba? Napansin niyo ba or nasabi niyo ba ano ba 'yan? Kung kailan naman naging Christian ako, tsaka laging binubwisit ng kaaway. Dati naman okay naman yung buhay ko, payapa lang, tahimik lang. Napansin niyo? Nasabi niyo na ba 'yun sa isip niyo minsan?
Diba? So ito yung tatandaan nyo mga kapatid. Hindi ka pag-aaksayahan ng oras ng kaaway kung wala ka namang ginagawa para sa kapurihan ng Diyos. Amen? Amen. Bakit? Ba't ka pa niya pag-aaksayahan ng oras? Di ba? Wala ka naman palang ginagawa. So doon siya manggugulo sa mga aktibo, nangangaral, nagsishare ng salita ng Diyos. Amen? Amen? Ayan, kala ko hindi kayo nag-a-agree. Kaya naman magalak kayo kapag sinabi, ayan na naman yung kaaway, binibwisit na naman ako. Bakit? Kasi it is approved na mayroon kayong ginagawa para sa kaharian ng Diyos. Amen? Amen. So, ayan, kaya naman sabi ni Paul kay Timothy, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Bakit? Kasi the more na active ka sa ministry, the more na active ang kaaway na manggugulo sa iyo. Amen? Amen. At kapag nagpatalo ka sa kaaway, nagpadala ka sa mga buyo niya, ikaw din ang talo kapag nawala ka sa Diyos. Amen? Yan. So, kailangan nating magpakatatag. Bakit? Kasi nga, even si Jesus was tempted, di ba? Pero anong sinagot niya sa kaaway? Di ba? Sabi niya, nasusulat. Amen. Kaya naman, importante na nagbabasa tayo ng Biblia. Amen? Nagbabasa po ba tayo ng Biblia? Amen. Yan, di ba? Sabi sa Matthew sa Matthew chapter 4, verse 1 to 11, balikan niyo na lamang po, di ba? Sa after mag-fasting ni Jesus, sabi sa kanya, gutom ka na, no? Yung mga bato, gawin mong tinapay. Yan. Anong sabi ni Jesus? Nasusulat, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa mga salita ng Diyos, salita na nagmumula sa kanyang Diyos. Amen? Amen. So, syempre, di pa siya tinantanan, di ba? Sabi niya, pagdating nila dun sa highest point, talon ka dyan, di ba? Sabi ka sa kanya, nasusulat. O tingnan nyo, pati yung kaaway pala nagbabasa kasi sabi niya, nasusulat. Yan, sabi sa kanya, nasusulat. Aalalayan ka ng mga anghel, di ba? Aalalayan ka nila nang sa ganon hindi ka masaktan ng mga batong nandyan. Di ba? Anong sagot ni Jesus? Nasusulat. Di ba? Sabi niya, nasusulat. Sabi niya, huwag mong subukin ang Diyos. Amen? O, di ba? Hindi pa tumigil doon yung kaaway. Sabi niya, nakikita mo yan, lahat yan, ibibigay ko sa iyo basta sumamba ka sa akin. So, diba? Ang ganda ng pangako. Pero anong sabi ni Jesus? Nasusulat. Away from me, Satan, for it is written, nasusulat, worship the Lord your God and serve Him only. Siya lang. Amen? So, dito sa passages na ito, makikita natin ang pinaka-effective na panglaban sa pangbobuyo ng dyablo ay ang salita ng Diyos. Amen? Amen. So tuwing may nararamdaman ka, yata ng nasusulat, di ba? Sa latay at sugat ni Kristo, ako ay magaling na. Amen? Amen. Di ba? Kapag parang feeling mo, anong patutunguhan ng buhay mo, alis dyan, Satan, nasusulat. Di ba? May magandang plano ang Diyos para sa akin. Amen? Pag feeling mo, nagkukulang na, nasusulat ang Panginoon ng aking pastol, hindi ako magkukulang. Amen? Amen. So, again, babalik na naman tayo sa kahalagahan ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Amen? Bakit? Kasi wala tayong mahuhugot na espada kung wala tayong nabasa. Amen? Kaya, importante na magbasa ng salita ng Diyos. Amen? Amen. Sabihin nga sa katabi, magbabasa na ako ng salita ng Diyos. Oh, ikaw nagsabi dyan, ha? Yan. Sige. Kaya naman, importante, tandaan nyo, habang nandito tayo sa mundong ibabaw, para tayong nasa war or nakikipaglaban tayo sa dyablo o sa kaaway. Kaya naman importante na isuot natin ang full armor of God. Matatagpuan po yan sa Ephesians chapter 6 verses 10 to 20. Pero basahin na lang po natin yung unang mga verses. Yan. And finally, be strong in the Lord and His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. Bakit daw?
For our struggle is not against flesh and blood. Para saan daw? But against the rulers, against the authorities, against the powers, this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Yan. So, kailangan natin ay spiritual armor. Bakit? Kasi the battle is also spiritual. Amen? Amen. Yeah. At kailangan, hindi pwedeng ang dala mo lang ay belt of truth. Ano ang sabi? Full armor of God. Yan. Kaya kailangan, kung gusto natin magtagumpay sa laban ng mundong ito, lagi nating suot-suot ang full armor of God. And later, assignment. Naku, assignment na naman. Kala ko walang assignment pag linggo. Basahin natin kung ano ba yung full armor of God. Para nang sa ganon, araw-araw, di ba, suot natin. Kumpleto tayo. Mula ulo hanggang sa boots, kumpleto tayo. Amen? Amen. Ayan. Kaya, again, you cannot give what you do not have. Diba? Kaya kung gusto nating maipasa ang ating pananampalataya ng matagumpay, kailangan na mahigpit din ang kapit natin dito. Kasi kung tayo mismo mawawala, marahil ganun din yung mangyari sa ating mga kaluluwang dinadala sa Diyos. Amen? Again, gaya nga ng sinabi natin, lagi naman titingin ang tao sa iyo muna. Diba? Kapag nagsisimula pa lang. Amen? Kaya nga, ang lagi nating payo, huwag tayong tumingin sa tao. Tingin tayo kay Kristo. Amen? Let us look unto Jesus always, the author and finisher of our faith. Amen? Amen. Yeah. Kaya naman, always check yourself. Sabihin nga sa katabi, always check yourself. Ayan. I-check mo, kamustahin mo rin yung sarili mo. Ayan. Lagi ko ang sinasabi sa mga youth, di ba? Ang sarili, kinakausap yan, di ba? Pero, wag lang malakas. At saka, wag sa madaming tao, di ba? Kausapin mo yung sarili mo pag ikaw lang sa kwarto mo. Ayan, kamustahin mo. Okay ka pa ba? Di ba? Ayan. Kasi, kung ikaw mismo hindi okay, diba? Hindi natin maaasahan ang sarili natin na makatulong din sa ating mga kapatid. Halimbawa na lang, sino po dito yung mga nakasakay na sa eroplano? Yan. O, sa mga hindi pa nakakasakay, yan. Pag sa susunod na taon, yan, pag makakasakay na kayo ng eroplano or next month, pag sasakay na kayo ng eroplano, laging nagde-demo. Laging nagde-demo ang mga flight attendants. Siyempre, yung safety ng mga passengers. At kapag ka bumaba ang pressure sa cabin, malalaglag yung mga oxygen mask. Ang lagi nilang bilin, number 1, ilagay muna yung oxygen mask mo bago yung iba. Bakit? Kasi kung ikaw mismo hindi na makahinga, wala ka na ring pakinabang sa iba. Amen? Amen. So again, you cannot give what you do not have. Amen? Kung gusto mong tumulong sa mga kapatid mo na nanlalamig, humihina ang apoy, dapat ikaw mismo malakas ang apoy. Amen? Sige po, palakpakan pa natin ang Diyos. Ayan. So, ang tanong, may oxygen ka pa ba? Yeah. Kung nawawala na, lapit tayo sa source ng oxygen natin, 'di ba? So kapag mahal na araw, kapag Holy Week, pag nag-retreat tayo, merong tinuturo sa atin, the Bible is like our oxygen. Yan. Kaya naman, kung pinanghihinaan tayo, nawawalan tayo ng oxygen, lapit tayo, kuha tayo sa ating oxygen tank, sa ating Biblia. Amen? Amen. Yan. Marami sa atin nakakaranas ng spiritual burnout. Bakit? Kasi working so hard. Yan. Working so hard in the kingdom of God. Walang problema. Gusto namin yan. Diba? Gusto nga natin lahat tayo talaga working hard. Nagsusumikap, nagtatrabaho para sa kingdom of God, para sa kanyang ubasan. Diba? Kaya lang, ang iba, we are tirelessly working ourselves out for God without actually resting in God. Ito yung nakakalimutan natin. Gusto nating magpahinga, pero hindi tayo nagpapahinga sa Diyos. Yan. Tandaan natin, pwedeng magpahinga. Amen? Amen. Pero syempre,
yung may mga karapatan lang magpahinga ay yung may nagawa na. May nagawa ka na ba para sa gawain ng Diyos? Sumagot ka ng amen kasi sigurado ako meron na. Amen? Amen. Yung simpleng pag-upo mo dyan, ginawa mo na yan para sa kaharian ng Diyos. Bakit? Yung katabi mo, absent dapat ngayon kaya lang nakita ka niya. Alam mo, si sister parang kahit lagi may problema, lagi ko pa rin nakikita sa church. A-attend nga ako kahit may problema ako. Amen? Amen. So, ganun pala, kahit yung simpleng pag-attend mo, malaking bagay na para sa iba. Kaya naman, huwag kang mawawala. Amen? Sabihin sa katabi, huwag kang mawawala. Ayan, huwag kang mawawala. At eto po ang tatandaan nyo, mayroon at mayroon na kayong nagawa para sa gawain at sa kaharian ng Diyos. Amen? Maliit man o malaki, may ginawa ka at may gagawin ka pa. Bakit? Kasi the mere fact na nandito ka, may plano ang Diyos sa iyo, sa buhay mo at gagamitin ka niya sa kanyang ministry. Amen? Amen. Yeah. So, again, ito yung makakalimutan ng karamihan. Akala nila pagka magpapahinga, hindi muna a-attend ng church, punta muna sa mall, o kaya magbe-beach muna. So, mali. Tandaan natin, ang tunay na kapahingahan ay matatagpuan lang natin sa Diyos na buhay. Amen? Amen. Ano po yung verse natin dyan? Lagi nating naririnig sa mga pagod. Matthew 11:28. Matthew 11:28. Come to me. Punta ka sa Kanya. All you who are weary and burdened, and I will give you rest. Bibigyan kita ng kapahingahan. So, saan lalapit? Saan pupunta? Kay Lord. Punta tayo kay Lord kung gusto natin ng kapahingahan. Diba? Okay lang naman magpunta-punta sa mall. Kaya lang, napagod ka na kalalakad, naubos pa yung laman ng bulsa mo. Yan. Kundi lapit ka na lang kay Lord. Yan. Bibigyan ka niya ng tunay na kapahingahan. Hindi lang kapahingahang physical, kundi kapahingahang mental at spiritual. Amen? Amen. Isaiah 40:29 says, He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Kaya kung nanghihina man tayo, tandaan natin, wala tayong ibang dapat lapitan, kundi mismo ang ating Diyos na buhay. Amen? Amen. Yeah. And after all, lagi nating tatandahan, wala tayong magagawa kung hiwalay tayo sa Kanya. Amen? Ano po yung verse natin dyan? John 15, verse 5. Yan. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Yan. Apart from me, you can do nothing. Yan. Kung gusto nating mamunga, kailangan manatili tayo nakakabit sa ating vine kay Lord Jesus. Because apart from Jesus, wala tayong magagawa. Amen? Yan. So, filling your cup is the first step. Ikaw muna. Diba? Kailangan patatagin mo muna ang sarili mo bago ka makapag-share sa iyong mga kapatid. Once na okay ka na, you have a firm grip on your faith, hindi ka na matitibag, kailangan na nating maghanap ng mga taong mapagpapasahan natin ng baton para naman magpatuloy-tuloy ang ating pagtakbo. So let's move to point number 2. Ayan. Point number 2, ano nga po ulit yung una? How to pass the baton of faith successfully. Ang number 1, fill your cup first. At number 2, importante, invest in the right people. Yan, balikan po natin yung ating key verse. Yan, 2 Timothy chapter 2, verses 1 to 2. You then, my son, be strong in the grace that is in Jesus Christ. Verse 2, and the things you have heard me say in the presence of many witnesses, ano daw? Entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. Yan, sabi, entrust to reliable people. Yan. If we want to pass the baton of our faith continuously, kailangan yung pagpapasahan natin is reliable. Di ba? Dito ngayon, mas mag-make sense yung principle ng growth by multiplication. Kasi
ang binibuild natin dito is quality over quantity. Yan. Again, hindi naman kailangan 1,000, isang araw, 'di ba? Ang dalhin mo sa church, kahit isa lang muna sa isang taon, 'di ba? Kahit isa lang muna, kung kaya mo 2 or 3, go, 'di ba? Pero let's build a quality member, yan, quality follower of Christ. Ayan, kung mas marami, mas maganda. Bakit? Kasi hindi lang basta-basta ang katuruan na ang ating pinapamana. Diba? Hindi lang yan basta-basta. Ito ay napakahalagang aral na mas mahalaga pa kaysa ginto o anumang bagay sa mundo. Bakit? Kasi what we are sharing ay pagpapala at pakinabang. Amen? Pagpapala at pakinabang to. Ano ba yon? Walang iba kung hindi ang buhay na salita ng Diyos. Yan. Ang buhay na salita ng Diyos ay nagpapalaya. Amen? Nagpapagaling. Amen? Nagpapala. Diba? Nagpo-provide at higit sa lahat, nagbibigay ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen? Amen. Yeah. Kaya nga importante kapag maghahanap tayo ng gusto nating imbitahin or i-disciple, naghahanap tayo ng matatabang lupa. Ayan, matatabang lupa, hindi po yung matatabang lupa. And dapat kapag naghanap tayo ng mga imbitahin or ng i-disciple natin, hanapin natin itong 3 key characteristics na to. Ayan, we should identify them through this. Ang kailangan nating unahin na hanapin, number 1 is faithful. Next po, yan. Faithful. Bakit po faithful? Kasi they show up. Tapat sila. Nagpapakita sila, uma-attend sila, di ba? May gamit man o wala, may bayad man o wala, may umattend man o wala. Lagi silang nandiyan. Faithful sila. Patuloy na nandyan, uma-attend, patuloy na nag-show up kahit gaano kahirap, kahit ano pang circumstances. Di ba? Sabi nga sa Luke chapter 16 verse 10, ayan, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. Amen? Lagi natin naririnig, good management attracts resources. Yan po ay tinatawag nating stewardship, di ba? Kaya naman kung maghahanap ka ng iimbitahin o ng i-disciple, hanapin mo, number 1 is faithful. They show up, di ba? They make good of whatever God provided to them. Ano mang ibigay sa atin, bigyan ka man ng kubo, yan, mag-show up pa rin. Bigyan ka ng church na walang aircon, mag-show up ka pa rin, di ba? Bigyan ka ng church na walang kisame, mag-show up ka pa rin. Bigyan ka ng church na walang tiles, mag-show up pa rin. Bigyan ka ng church na walang pwesto ang tech, mag-show up ka pa rin. Bigyan ka ng church na walang children's room, mag-show up ka pa rin, di ba? Until such time, yung church mo may pinto na, may kisame na, may mesa rin na, may children na, naka-aircon pa. Amen? Amen. Amen. So, ganyan ka-faithful ang ating Diyos. Basta makita niya na mapagkakatiwalaan ka. Kaya number 1 na kailangan nating hanapin na characteristic is faithful. Amen? Yan. Hamanap tayo ng mga faithful na invites, faithful na i-disciples. Kasi they show up no matter what. Amen? Kasi kapag kang tating dinidisciple or tayo mismo hindi faithful, kapag ka walang dumarating na provisions, hihinto ang gawain. Matitigil ang pagpapasa natin ng baton. Pero if we show up, no matter what the circumstances are, ano man ang nangyayari, patuloy lumago ang gawain ng Diyos, magpapatuloy-tuloy dumami ang maabot ng mabuting balita ng kaligtasan, at magpapatuloy-tuloy na dumaloy ang pagpapala sa ating bahay-sambahan. Amen? Amen. Yan. So, again, number 1, humanap tayo ng mga faithful na tao. Yan. Next, number 2 is available. Yan. So, kailangan natin ng matabang lupa. Kailangan natin is available kasi aanhin mo yung faithful kung lagi namang wala. Diba? Aanhin mo yung marunong, yung magaling kung lagi namang
wala. Amen? Kaya kailangan ay available. And number 3, pinaka-importante sa lahat, teachable. Yan. Kasi yung mga learnings, yung mga skills na itatransfer yan, na ituturo. Amen? Pero yung faithfulness mo, yung availability mo, sa iyo yan manggagaling. Amen? Amen. So, we need to look for a fat people. Ayan. Pag sinabi nating fat, hindi mataba. Anong ibig sabihin natin? Yung faithful, available, and teachable. Yan. Kapag ang yang mga characteristics na yan ay nakita natin sa ating mga dinidisciple or nakita mismo sa atin. Diba? And then, magpapatuloy-tuloy tayo maipapasa ang baton ng ating faith from one generation up to the other. Amen? Amen. Yan. So again, quality over quantity. Hindi mo naman kailangang abutin ng lahat, 'di ba? Ng isang araw, isang linggo lang. Let us invest sa mga fat person. Again, faithful, available, and teachable. Nang sa ganon, mas maging madali ang ating pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan. Amen? Yan, hindi lang sa panahon na ito, siyempre, kung hindi sa mga susunod pa na henerasyon. Kasi alam naman natin, ang buhay natin sa mundo, panandalian lang, temporary labang, di ba? So let us leave our legacy, iwanan natin sa mga susunod na henerasyon na ito, ang mga tao sa OCW MMA Pampanga, lahat fat, di ba? Faithful, available, and teachable. Yan. So, yan, which brings us to point number 3. Yan. Number 3 is aim for successors, not just sitting. Yan. Ito po yung binabanggit natin kanina. Ang aim natin is successors, hindi yung mga magpupuno lang sa bakanting upuan. Yan. Balikan po natin ulit yung ating key verse, 2 Timothy chapter 2, verses 1 to 2. You then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus, and the things you have heard me say in the presence of many witnesses, and trust to reliable people who will also be qualified to teach others. Yan, who will also be qualified to teach others. Yan. Ang goal po natin ay makapagdala ng kaluluwa at makasama natin sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Hindi lang basta mapuno ang church, 'di ba? Okay lang na maraming tao sa church, pero 'di ba mas okay na maraming tao sa labas humahayo, nag-aakay ng mga kaluluwa para sa Diyos na buhay. Amen? Amen. So, 'di ba, 'yun nga yung ating goal, 'di ba? Ayun pa yung isa nagpapakit yan kada linggo. Hindi yan nandyan lang para mapuno yung mga walls natin, para konti yung pinturahan. Nakita niyo ba yun sa likod? Yung malaki, yung letter C, letter A, letter R, at letter E, di ba? Yan ang ating care group strategy, di ba? From conversion, pagdating pa lang dito, di ba? To assistance, syempre, assist mo yan. Replication, ayan na yung discipleship. And eventually, evangelism, sila na rin yung lalabas. Sila na rin yung hahayo. Para at the end of the year, 2 na kayo. Di ba? At the end of year 2, 4 na kayo. Year 3, 8 na kayo. At pagdating ng year 30, 1 billion na ang naabot natin. Wow! Di ba? Di ba? Kaya napakaganda. Hindi lamang po disenyo yung mga nakikita natin na mga nakapaskil dyan. Yan po yung mga nilalakaran natin. Amen? Amen. Yan. So, if you have time, yan, basahin nyo naman po yung nasa likod o yung mga nakapost dyan sa gilid. Yan. Basahin nyo naman po yung mga visuals na yan. Yung mga nakalagay po dyan ay para sa ating pakinabang din po. At para makita na, ito pala yung care group strategy na sinasabi nila. Ito pala yung care group na lagi kong naririnig. Nasaan na ba ako? Nasa C na ba ako? Nasa A na ba ako? Parang pwede na ako sa R or sama na ako sa letter E. Yan. So, again, ang ating strategy is to invest in them. It is a relationship-based discipleship from conversion up to pwede na silang mag-evangelize. Amen? Ayan. So,
Ayan, our goal is to convert, assist, replicate, evangelize, repeat. Diba? Convert, assist, replicate, evangelize, repeat. Yan. Look at the final phrase sa verse number 2. Qualified to teach others. Amen? And ano ba ang kailangan para maging qualified tayo magturo? Kailangan ba may master's degree sa theology? Well, maganda yon, di ba? Pero tandaan natin, sa Diyos, ang puso ang puhunan. Kapag nakita ng Diyos ang puso mo na gusto magbahagi ng salita, di ba? I-equip ka niya. Amen? Di ba? Ano yung lagi natin naririnig? God does not call the qualified. Diba? God qualifies whom He calls. Kapag tinawag ka ng Diyos, i-qualify ka niya, i-equip ka niya, ibibigay niya lahat ng pangangailangan mo para magampanan mo ang ministry na inilaan niya para sa iyo. Amen? Amen. Kaya kapag tinawag ka ng Diyos, hindi po, Lord, hindi ko po kaya. Dapat ang sagot, yes, Lord. Bakit? Kasi ang Diyos ang bahalang gumabay sa atin. Amen? Amen. Sige po, palakpakan po natin ang Diyos. Amen. Yan. Kaya kapag tinawag ka, Amen. Yes, Lord, ang sagot. Hindi po, wait, Lord. Dapat, yes, Lord. Amen? Amen. And kapatid, tinatawag ka ng Diyos ngayon para tumugon sa kanyang panawagan na maglingkod sa kanyang ubasan. Amen? So, it is between you and God kung ano ba ang pinapagawa niya sa iyo. Kung sa tingin mo, pinapagawa sa iyo ito ng Diyos, lumapit ka sa ating mga care leaders. Diba? Sabihin mo, brother, sister, pastor, pastora, parang tingin ko, tinatawag ako ng Diyos para magluto tuwing morning ng Sunday. Yan, di ba? Then go. Di ba? Yan. Iba-iba ang ating pagkakatawag. Kaya naman, iba-iba din ang paraan ng pag-equip sa atin ng ating Diyos na buhay. All we have to do is to find our calling and respond to God's call na maglingkod sa kanyang gawain. Amen? Amen. Yan, so, tingnan po natin yung naging plano. Tingnan po natin kung gaano kalalim yung generational mapping out ng Holy Spirit nung sinabi ito ni Paul sa kanya. So, ang disenyo is from the first generation, the original preacher, si Lord Jesus. And then, susunod siya sa mga susunod na henerasyon. Kanina na, sa disciples and apostles, kay Paul. And then, si Paul naman, ibinahagi niya kay Timothy at sa iba pa niyang mga disciples. Pero in this particular case, kay Timothy, di ba? And then, ang sabi niya kay Timothy, i-entrust natin sa reliable people. And then, ano pa? And then, who will also be qualified to teach others. Kung makikita natin yun, 4 na henerasyon, yung tinakel ng maikling verse na to. Si Pablo, papunta kay Timoteo, papunta sa mga reliable people, papunta sa mga others na pwede pang turuan. Diba? Ganyang kahaba yung tinawid ng maikli na verse na ito. Kaya naman, mga kapatid, kung titignan natin, iyon ang plano talaga ng Diyos. Diba? Hindi mo kailangang abutin ang 1,000 kaagad. Humanap ka lang ng isa, at yung isa, ipagkakatiwala yun sa isa, yung isa, ipagkakatiwala hanggang magpatuloy-tuloy na maipasa ang mabuting balita ng kaligtasan. And again, this is the ultimate goal ng ating discipleship. Masasabi mo lang na successful ang pagdi-disciple natin if they successfully disciple someone else. Kapag yung mga dinidisciple natin ay nakapag-disciple na rin. Kapag yung sinimulan natin mula conversion, assistance, replication, and evangelism, nagagawa na rin niyang mag-assist from conversion, assistance, replication, and evangelism. Yan. Tanong, mahirap o madali? Ayaw sumagot. Sa totoo naman, mahirap naman talaga. Amen? Mahirap naman talaga. Pero kasi, tandaan natin, lagi nating tatandaan, hindi naman tayo lang. Sabihin mo, hindi ako nag-iisa.
Yan. Bakit? Kasama natin ang Diyos at ito ang pangako niya when He entrusted us with the Great Commission. Ano ba ang Great Commission? Saan natin matatagpuan? Sa Matthew chapter 28 verses 19 to 20. Yan. Last verse na po. Sabayan niyo nga po ako. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. Ano yung pangako? And surely I am with you always to the very end of the age. Yan. So, andyan ang pangako. If we go and make disciples, hindi tayo nag-iisa. Amen? Kasama natin ang Diyos, saan man tayo mapunta. Mapunta man tayo sa Judea, sa Samaria, sa San Luis, sa San Jose, San Rafael, sa Bulacan, Pampanga, buong Luzon, Pilipinas, o maging ibang bansa man. Kasama natin ang Diyos to the very end of the age. Amen? Amen. And again, i-equip ka niya kapag ka tinawag ka niya. Kaya naman kapag tinawag ka, yes Lord. Sunod tayo sa kanyang panawagan and let us go and make disciples. Yan. Mag-start tayo sa ating family, di ba? Sa ating mga kapitbahay, kaklase, katrabaho, until we reach the very end of the earth. Di ba? So, as we end this lesson, pero before that, let's have a quick recap muna. Yan, how to pass the baton of faith successfully. Ano yung una? Number 1, fill your cup first. Ikaw muna kasi hindi mo maibibigay kung ano yung wala ka. Hindi mo kakayaning mag-transfer or magpasa ng faith na pinanghahawakan mo kung ikaw mismo hindi ka sigurado sa mga pinanghahawakan mo. Number 2, invest in the right people. Kailangan matatabang lupa. Dapat fat. Dapat faithful, available, and teachable. Yan. And number 3, aim for successors, not just sitting. Hindi natin hinahabol na may uupo lang sa upuan. Kundi ang hinahabol natin, may uupo sa upuan, sasama sa ating maglingkod, convert, assist, replicate, and evangelize, and repeat. Care, care, care. That is our care group strategy. Amen? Amen. Now, as we end this lesson, I want you to ask this question. Yeah. Nakita natin yung pagkaka-map out ng generational transfer ng faith from Paul to Timothy to the reliable people and to others. Ikaw, tatanungin kita, who is your Paul? Sino ang iyong Pablo? Or kung ikaw ay isa ng Pablo, who is your Timothy? Sino ang iyong Timoteo? At kung ikaw man ay nagnanais na mag-disciple ng isa lang, tandaan natin, fill your cup first. Ikaw muna ang mauna. Diba? And then invest in the right people, aim for successors, not just sitting. So our aim is to be a Paul to a Timothy. Tayo ay may silbing mentor, mag-start tayong mag-guide at mag-disciple sa ating Timothys. Ayan. And the ultimate goal ay si Timothy makapag-disciple na rin. So, yung Timothy natin, yung ating mga disciples, makapag-disciple na rin at magpatuloy-tuloy. Para dumating man yung panahon na tayo mismo ay hindi na makalakad, di na tayo makalabas, masakit pa yung likod natin. Makikita natin patuloy-tuloy pa rin lumalago, patuloy-tuloy pa rin dumarami ang mga taong nadadala sa bahay-sambahang ito. Bakit? Because we strive to fill our cup first. We strive to be faithful, available, and teachable, and we aim for successors, not just sitting. Yan. Kaya naman, ang ating Macarius Challenge, very familiar, naririnig natin palagi, invest and invite. Reach one soul for Jesus. Sige, ano nga po ulit ang ating Macarius Challenge?
Invest and invite. Reach one soul for Jesus. Mag-invest tayo sa mga fat people. So, mga faithful, available, and teachable. Isa lang, hindi mo naman kailangang abutin ang buong barangay. Magsimula tayo ng isa. Isang kaluluwa para sa ating Diyos na buhay. Shall we pray? Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, na kami na naman po ay nakapag-aral ng iyong mga salita, Panginoon. Lord God, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga paalala sa bawat isa, Panginoon, sa iyong mga salita na aming nabasa, Panginoon. And Lord God, we pray, Panginoon, na ipuin mo ang puso ng bawat isa na dito, Panginoon, to strive na mag-disciple and mag-multiply, Panginoon. Our goal is not mere addition, hindi lang basta magdagdag, Panginoon, kung hindi makapag-multiply ng mga leaders, ng mga evangelists, ng mga tao na gaganap, Panginoon, sa iyong bahay-sambahan, mga tao na tutugon at magtatrabaho sa iyong ubasan, Panginoon. Lord God, we pray, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na rito, Panginoon, na sumagot ng yes sa iyong panawagan, Panginoon, na gumanap at gumawa sa iyong ubasan, Panginoon. Lord God, we pray, Panginoon, that each of us will become faithful, Panginoon. We will make ourselves available, Panginoon. And of course, Panginoon, we will make ourselves always willing to learn. We will be teachable, Panginoon. Nang sa ganun, Panginoon, ano ang pang planuhin, layunin ng bahay-sambahang ito, Panginoon, we can carry out, Panginoon, hindi lang in this generation, kung hindi sa mga susunod pa na henerasyon, Panginoon. Patuloy kaming magke-care, Panginoon. Patuloy na magko-convert, mag-a-assist, mag-replicate, at mag-evangelize all for the glory of God, Panginoon. And Lord God, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, patuloy pong samahan mo kami, Panginoon, sa aming araw-araw na paglakad, Panginoon, sa Great Commission, Panginoon, sa aming pagdidisciples, sa aming pagtuturo ng iyong mga banal na salita, Panginoon. Lord God, tulungan niyo po kami magkaroon ng matatag na pananampalataya, Panginoon, nang sa ganon, anuman pong ibato ng kaaway ay aming ma-rebuke, Panginoon, aming tanggihan, Panginoon, at aming mawasak sa iyong gamit ang iyong pangalan sa aming mga paanan, Panginoon. Lord God, alam namin, Panginoon, na kaya namin to, Panginoon. Kaya namin dahil hindi kami nag-iisa. Kasama mo kami, Panginoon. Kinasamahan mo kami to the very end of the age. Hanggang sa maabot namin ang ends of earths, Panginoon. Lord God, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga pangako, Panginoon, sa iyong mga paalala, Panginoon, at sa comfort and assurance, Panginoon, na hindi kami nag-iisa. Kasama ka namin, Panginoon. At dahil kasama ka namin, Panginoon, ang iyong mga salita, ang iyong pagpapala, ang kagalingan, ang katagumpayan, at lahat ng mabuting bagay, Panginoon, na ipinamana mo sa mga naunang henerasyon, Panginoon, ay patuloy na ipapamana mo at papadaluhin mo sa amin, Panginoon. We declare blessings upon blessings sa buhay ng bawat isa na narito, Panginoon. We declare provisions, Panginoon, sa lahat ng pangangailangan. We declare healing, Panginoon, kagalingan sa lahat ng sakit, Panginoon. We declare peace, Panginoon, sa lahat, Panginoon, na naguguluhan, Panginoon, ang isipan, Panginoon, nababalis sa Panginoon, mga anxious, Panginoon. We declare the peace na nagmumula sa iyo, Panginoon. And Lord God, itong mga pagpapalang ito na minana namin, Panginoon, patuloy na pinadaloy niyo, Panginoon. We pray, Panginoon, maipamana pa namin, Panginoon, sa mga susunod na henerasyon, Panginoon, until such time, Panginoon, na magkita-kita kaming lahat sa langit at sama-sama pa rin magpapatuloy na magpupuri sa iyo lamang, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Baon namin ang iyong mga paalala, Panginoon, ang aming mga natutunan, Panginoon. And patuloy kaming sasagot ng yes, Lord, sa iyong panawagan, Panginoon, na gumanap, gumawa at maglingkod sa iyong gawain, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo po namin binabalik ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba. In Jesus' name we pray. At lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. Yan. Again, ano po ulit ang ating Macarius Challenge? Invest and invite. Reach one soul for Jesus. Isa lamang po ang kailangan nating abutin sa isang taon. And again, we prioritize quality over quantity. Stay super blessed in Christ. We are Macarius. To God be the glory.
Good day, brothers and sisters! May natutunan po ba tayo sa ating lesson? If yes, ilagay sa comment section. At kung nagustuhan mo ang video na ito, you can find more like this in our YouTube channel, The Master Teacher BS. You can like, share, and subscribe. See you on our next videos. Stay super blessed and stay Macarius. Bye! Good day, brothers!